Natapos na ng Kathlyn ang isa pang leg ng kanilang mall tour para sa promo ng lalabas nilang movie na Hello Love Again. Trending uli ang pagdating ni Kathryn Bernardo at Alden Richards sa Iloilo City na isa sa may pinakamaraming fan group ang magka-love team. Mula sa airport hanggang sa pagbaba ng dalawa sa SM Iloilo, sinubaybayan sila ng kanilang mga solid fans. Sangkatutak na security guards at a bouncer ang sumalubong sa dalawa sa loob at hanggang sa paglabas nila sa airport. Pinangatawanan na talaga ni Alden ang pagiging maginoo kay Kathryn na hindi iniwan kahit isang segundo. Nakaalalay pa rin si Alden kay Kathryn na animoy Reyna ang turing sa kapareha. Hindi na nga inisip ni Alden ang sarili sa posibilidad na masaktan ito sa mga fans basta maprotektahan lang si Kathryn. Samantala sumakay na rin ang Metro Manila Fashion and Lifestyle Magazine sa init ng Kathryn. Ang dalawa ang feature celebrities sa digital copy ng babasahin kaugnay na rin sa promo ng lalabas na pelikula ng Kathlyn. Mas inula ng swerte ang mga fans sa Iloilo, particular na ang mga pumupunta sa mall tour ni Kathryn Bernardo at Alden Richards o Kathlyn sa SM para sa pelikula nilang Hello Love Again. Nagkaroon ng close encounter sina Kathryn at Alden sa ilang fans nang maging ticket stop ang dalawa at nagbenta ng ticket para sa advance screening ng kanilang nasabing movie. Trending ang video ng pakikipag-selfie ng Kathlyn sa mga fan at ang masayang chikahan ng mga ito sa ticket booth ng sinihan. Isa sa nakakaaliw na eksena ng Kathlyn ay nang pabirong hinampas ni Kathryn ng hawak niyang ticket ang isang male fan habang nagtatap ito ng kanyang GCash para bumili ng ticket. Naloka si Kathryn at tawang-tawa sa ginawa ng lalaki na gusto atang ubusin ang laman ng kanyang GCash wallet. Ang Iloilo ang isa sa pinaka-close encounter ng Kathlyn sa fans. Marahil ay naging kampante na ang dalawa sa pagharap sa kanilang mga tagahanga. Alam mo, swerte ni Kathryn, nakakaingit si Kathryn. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kahit kumain siya ng napakarami, di ba? Hindi naman tataba ito si Kathryn, parang si Kim Chiu dahil kasi na lobby po, dahil nag-workout sila, nababurn nila yung kanilang mga fats. Oo, hindi katulad natin. Ini-stock lang sa... Pero, isa pa sa ano doon na nakita ko talaga kung gaano ka-gentleman si Alden. Grabe, ano? Nung tapos ng press con, siyempre, mag-aayos si Kathryn ng damit, so tumayo sila. Alam mo, humarang si Alden. Tinakpan niya talaga si Kathryn para hindi makita ng mga photographer or ng mga kung sino man. Kasi yung damit ni Kathryn, medyo kita yung dito. Although, meron yung sa loob. Kaya lang siguro, ang iksi rin kasi. Ang iksi. So, ganun talaga si Alden sa kanya. Protektado. Protective talaga. Kahit nakita naman natin, di ba yung sa Iloilo, pupunta tayo dyan. Sa Iloilo, at as in talagang si Alden, pwede naman silang maghiwalay ng seat, di ba, sa van, kung tutuusin. Pero magkatabi sila dahil para pagbaba ni Alden, nakaalalay na sa kanya at nakaalalay na siya kay Kathryn. At hindi niya ipinapaubaya sa ibang tao kahit may bodyguard or may alalay si Kathryn o kahit kasamang isa sa mga Star Cinema o kahit road manager niya, kung sino man. Di ba? Hindi niya pinapaubaya na protektahan or alalayan si Kathryn, siya mismo. Siya talaga, si Alden talaga, nakita ko yun. Tapos, tuloy ko lang, yung isa pa yung tinawag niyang Tisoy. Di ba una Alden, ganyan-ganyan. Tapos, nadulas siya, kasi si Tisoy, nagtilian talaga ang mga fans, super shout talaga sila. Tapos sabi niya, ayan, nahulit, nadulas tuloy, sabi niya. Tapos, nung ganon, bigla niyang sinabi na, hindi, lahat kami tinatawag siyang Tisoy. Tapos sabi, tukso ni Joros, naku, nag-attorney ka na naman. Yung kumbaga nagdidepensa ka na naman. Yan ang mga moment na nakakakilig doon. As in. Kasi ang dami-dami. Pag makita mo lang yung dalawa, mag-usap at magkatinginan, kilig na yon. Pero bonus na lang talaga yung, di ba, natatanong sila sa press con. Actually, medyo bitin nga syempre yung press con. Wala yung talaga... Ilang oras tumagal?
Maraming, di ba ang press ngayon sinasubmitting mo yung tanong mo, tapos nalimitahan yung tanong kasi nga, hindi ma-accommodate lahat ng mga questions. Alam mo na, di ba? Oo nga eh. Well, ganun talaga. Meron silang gagawin. Kasi after that, meron pang one-on-one interview yung mga TV crew. Oo nga. Sa backstage naman nagsipagpuntahan. Oo nga. So yung open forum, medyo matagal din siya kasi nga mahaba magsalita, mahaba sumagot. Sino ba? Yung dalawa. As in. Marami silang chika. Tsaka meron naka-zoom pa rin sila. Via Zoom sila si Kevin Crider, yung mga Sharon Cuneta na ba si Catherine tsaka si Alden? Kasi di ba kilometri kung mag-explain sumagot si ano. Alam mo ha, Dondon sa totoo lang, naisip ko, si Catherine pag sumagot yan before, hindi mahaba yan. Di ba? Hindi siya mahaba. Konti explanation lang, hindi konti explanation lang. Si Alden ganon, humahaba ng konti, pero hindi siya talaga hindi yung mahabaan. Pero dahil sa sinabi mo, para nagbago yung dalawa. Ibig sabihin nun, marami kasi silang mga experiences na maganda. At siguro nagkatugman na kung ano man yung nararamdaman na si isa't isa, yung mga maganda nilang samahan, rapport. Kaya parang kampante, parang kulang nga siguro sa isang sentence na ipaliwanag o kwento kung ano man yung mga na-experience na sa isa't isa, kung ano yung mga masasayang moments sila doon sa shooting. Mahaba at marami silang gustong i-share. And of course, si Direk Cathy Garcia Sampana, ang dami niyang kwento. Actually, ang sarap niyang interviewin siya kasi talaga yung nakakita. Ang dami niyang pwedeng i-share na hindi natin talaga nalaman at siya lang ang magkikwento. Si Joros, medyo may ano lang yun, pabuli lang yun. Pinipigilan din kasi si Joros. Pero si Direk wala makakapigil. Si Direk, actually, si Direk ang umaawat din eh. Pero masarap interviewin si Direk, Kat. Ang tanong ko sa iyo, Don, sa palagay mo dun sa ganitong sistema ng dalawa, yung kanilang parang gusto nilang sabihin kung ano man, yung parang hindi nila mapigilan ng sarili natin, hindi nila mailagay sa kahon, sa isang kahon lang na maliit, kung ano man yung feel nila para sa isa't isa. Sa palagay mo, meron na? I think so. Ako tingin ko meron na. Kahit sabihin nilang delulu, pero talagang yung mga action ni Alden, ibang-iba. Kakaiba talaga ang mga kilos niya. At plus, yung appreciation ni Catherine, ibang-iba rin. Tsaka pumapayag si Catherine parang pinapaubayan niya Tsaka makikita mo yung difference sa first movie nila na nagkakailangan pa. Tapos ngayon talagang super. Kaya lang nga, 87% and 100%, diba? Yung closeness nila. Sabi ni, 87? Si Catherine, ang sagot niya, 87 pa lang daw ang closeness nila. 1 to 100. Si Alden, 100 ang sagot. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi syempre, galing kasi isang hindi magandang relasyon. Ay, hindi naman sa galing kasi isang heartbreaking relationship. Hindi ba? Dahil ang tagal nila Ang tagal na nung ex niya, di ba? Huwag na natin bagitin ang alam niyo naman na yun. And syempre ngayon, kung pumasok man siya kung pumasok na siya doon sa relasyon na ni Alden, meron pa siyang kinikilala pa. Meron pa siya kinikilala pa kay Alden, siguro. I'm sure naman. Kaya 87 yun. Pero 87, mataas na yun. Mataas na yun. Si Alden naman, siya talaga, bigay na. All out, 100%. 100%. Parang sure na ako. Nakilala niya na si Catherine. Sure na ako. Kumbaga, i-relate mo lang yung question. Alimbawa, ibahin mo yung tanong kung gaano nakalaki ang pagmamahal nyo sa isa't isa. 100 si Alden, na. 100%. Kasi kung sinasabi ni Alden na actually hindi yung pagkakilala na hindi lang yung pagkakilala kay Catherine na sinasabi niyang 100, kundi siguro kasama na yung puso. Oo naman. As para sabihin mo 100% kilala ko or yung pagkakilala ko sa kanya, hindi lang yun yung pagkakilala, kundi meron ng pagmamahal at pag-ibig yan. Yung kay Catherine, meron na, pero syempre hindi niya muna ibibigay. Iba kasi ang babae. Iba ang babae. Mga maarte ang mga iba sila girl. Pag bakla lang yan, sabi 120%. Tama, mga pag-girl. Kahit naman yung mga artista nung araw, yung mga sikat na love team, ang mga babae, hindi yan basta-basta sasagot ng pabebe. Lagi talagang pinaparamdam nila na sila ang minamahal ng gusto. Pero natutuwa ako sa mga kwento, natutuwa ako dun sa mga nare-realize natin na alam naman natin kahit pa nagdidilang anghel din naman tayo. Ibig sabihin, kahit sila alam nila yan, na nararamdaman lang kasi
kung sila nga binibase lang doon sa mga nakikita na sa video na samahan ng dalawa, what more ikaw pa nakita mo ng personal kung paano gumalaw sa isa't isa ang dalawa. Tuntua ako doon na nakita ko yung kay Alden talaga after the press ko nakaupo si Catherine. Pagtayo, syempre Dolphy Theater nasa stage, diba? Pagtayo talaga nila, tumayo si Alden at humarap kay Catherine para i-cover talaga. I-cover lang siya. Ay! Ang haba ng buhok ni Catherine. Girl. Ang gwapo ni Alden. Kala ko nga mag-aayos din si Alden ng niya kaya tumalikod. Pero hindi talagang ramdam ng mga tao doon talaga. Ay, bongga naman si Alden, kino-cover si... Parang gusto ko na maging Catherine. Ayoko na maging license. Ayoko yung ganda ko ha. Kasi 'di ba sinabi natin ang gusto kong maging ganda, Teche Agbayani, Christian Hermosa, mga ganyan. Ako, Aiko Melendez, mga ganyan. Pero malayo naman kasi, Ray. Tanggapin natin ang katotohanan. Oo nga. Na hindi. Hindi, kung si Alden rin lang naman ang magiging jowa ko. Ano? Catherine. Doon pa rin ako.